Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga pag-usapan natin ang mga may init na issue. Grabe ho. Ngayong araw na ito ay talaga namang inaabangan po itong magiging debate sa Senado mamaya patungkol po sa impeachment na wala naman na. Void na ika nga. Sabi nga ng Supreme Court, ito po ay void na. Wala nang kwenta. Ang hindi ko maintindihan, bakit pa pagdedebatihan? Hindi, totoo po. Alam mo mga kababayan, idedebate mo lang ang isang bagay kung ito po ay may saysay na. Di ba? In the first place, halimbawa, magdedebate kayo, kunwari, ano ang mas masarap? Ang Coke Zero o Coke Light? Talagang Coke, ano? Alam mo naman ngayon, usong-uso ang Coke. Ano ang mas masarap? Coke Light o Coke Zero? Ang sabi ng Supreme Court. Halimbawa, magdidesisyon ng Supreme Court. Sandali. Bago magsimula sa debate, una sa lahat, wala namang Coke. Hindi nag-i-exist ang Coke dahil ang daladala ng kaibigan nyo ay Pepsi. Naku po, sino kayang Pepsi ito? Delikado yan, ha? Tanong natin sa mga kung sino yung Pepsi na yan. Hindi, di ba? So, sa madaling salita, kunwari, magdedebate na kayo. Okay, pagdebatehan natin, ano mas masarap, Coke Zero o Coke Light? Tapos biglang sabi mo, sandali, una sa lahat, eto, wala namang Coke Zero, hindi naman Coke Zero o Coke Light itong daladala ko eh. Ang daladala ko, Pepsi. So, wala tayong dapat pagdebatihan. Kasi, eto, inumin natin. Wala tayong choice. Ganun po Ganun po yung siste na nangyayari ho ngayon sa Senado. Wala na pong dapat pagdebatihan. Wala na po dapat pag-usapan. Dahil sabi ho ng Supreme Court, in the first place, wala pong impeachment. Dahil yung ginawa, yung pagpasa ng impeachment ng Kamara ay void. Walang saysay. At ang aming desisyon ay with final and executory. Immediately. Yun pa nga ang nakalagay doon, immediately executory. Ibig sabihin, hindi lang executory, immediately pa. Agad-agad. Kasi yung the mere fact na executory, ngayon na yun Pero ito mas matindi, immediately pa. So mantakin mo, dalawa yung sinasabi dito. Immediately na executory pa. So agad-agad na po yun. So wala na dapat pagdebatihan. Tapos may nagsasabi pa doon sa Senado na antayin muna natin ang resulta ng motion. Alam nyo mga kababayan, kung kayo may utak, kahit saang dalin mong korte, kahit sinong abogado, nauunawaan yan. Ano yung nauunawaan niya? Na yung unanimous, yung 13, na naandoon upang magdesisyon ay nagsasabing unconstitutional. Una yon, unconstitutional. Ibig sabihin, wala ka pag-asa. Sana man lang, kahit nga may isa, may dalawang nag-dissent na nagsabing, hindi, hindi pwede yan. Yan ay mali. Ni isa walang nagsabi. Anak ka ng wewe. Hindi ka pa mahiya. Ni isa walang nagsabi nun. Tapos sasabihin mo, kailangan pa ng motion. Pangalawa, hindi pwedeng antayin. Bakit? Tandaan ninyo, delayed justice is not justice. Di ba? So ano ibig sabihin? Sabi ng Supreme Court, immediately executory. That is so clear. That is so clear. There is no doubt doon sa sinabi ng Supreme Court. Kasi sinulat pa uli, sumagot pa ang Supreme Court. Aside from doon sa unang pahayag ng Supreme Court na final and executory. Ngayon, kahapon lang, sabi, immediately executory. So doon pa lang, basag na ho yung argumento ng MR. Alam mo naman, MR
means Martin Romualdez. Siya lang naman na may kagustuhan niyan, di ba? Yang MR na yan, siya lang naman po ang may nais niyan. Ewan ko ba kung anong pautot nila dyan eh. Siya lang ho ang may nais niyang MR na yan. Ang ano dyan, importante ho mga kababayan, it is very, very clear. Unanimous, immediately executory, so wala na hong pag-asa. At ang sinabi doon, void. Hindi niya sinabing, we think that VP Sara is not guilty. Walang ganun. Ibig sabihin, there is no point of trial because the impeachment went into a unconstitutional, sa layman's term, illegal. So, mga kababayan, kung sinabi ng illegal, kailangan pa po ba itong pagpilitang legal? Hindi. Sinabi ng Supreme Court na yan eh. Unconstitutional. Illegal yan. Ginawa ninyo. Marami kayong mga hindi tinupad doon sa rules pagdating sa impeachment. Alam nyo mga kababayan, paulit-ulit na sinasabi ho ng ilan nating mga senador at ng mga kongresista na nagmamagaling, hindi namang mga abogado. Sinasabi nila that the soul reside sa Senate, or pagdating naman sa Congress, sasabihin nila only the Congress or the House has the authority in terms of impeachment article. At ang kanilang basis ay the Constitution. Para mga gago rin, no? Hindi. Their basis is the Constitution. Sandali. Sino ho ba dapat ang mag-interpret ng Constitution? Kayo po ba? Hindi. The Congress is parang masyadong ino-over nila yung kanilang authority in saying this is right, tama ito. Bakit to? Only the Supreme Court is the one na merong authority pagdating sa interpretasyon. So kung sinasabi mo, congressman ka o ikaw yung House, sinasabi mong, sole authority kami pagdating sa impeachment article, pagpasa ng impeachment kami lang, according to the Constitution. Ladies and gentlemen, pagdating sa Constitution, only the Supreme Court has the final say and final interpretation of the Constitution. As a matter of fact, kahit anong paliwanag mo dyan, kahit anong understanding mo dyan, kung ang sabi ng Supreme Court, ito ang tamang paliwanag, supla ka na. Wala ka na. Di ba kaya nga yung example natin, perfect example natin dyan yung argument ng mga Jewish against the Lord Jesus Christ? Remember, Jesus is a Jew nung siya ho ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao. Siya po ay Jew. Supposedly, dapat niyang sundin ang Jewish law. Di ba? Yung Old Testament. Pero, may mga ginawa siyang quote-unquote labag sa Jewish law, yung Old Testament. Kaya nga nagalit sa kanya yung mga Pariseyo, nagalit sa kanya yung mga Saduseyo. Sabi sa kanya, "Hoy, bakit di mo sinusunod ang law of Moses? Ba't di mo sinusunod ang Old Testament?" Diba? Alam mo, sagot ng Panginoong Hesus, "I am here to fulfill the law." Kasi nga po, bakit niya kayang sabihin yun? Because He made the law. Remember, kaya nga yung mga nagkiklaim that Jesus is not God, that is so impossible. You know why? Kasi nga, siya mismo nagsasabi, before anything of these things that happened, I am. Naandun na ako. In the creation of this world, naandun na ako. Who gave you the law? Ako yun, kasama ako dun. God the Father, me and the Holy Spirit.
So therefore, I am the one who is interpreting the law of Moses. So hindi nyo pwedeng sabihin sa akin na hindi ko sinusunod ang law of Moses. Kasi ako nga nagbigay niyan. So therefore, ako pwede mag-interpret niyan. Kung ano, paano nyo susundin yan. Kaya nga, to the point, na ipinako sa krus si Kristo. Bakit? Kasi tila hindi niya sinusunod ang Jewish law. Ganun katindi yun. So what am I saying? Ganun din ang reason nitong mga congressman at ng mga abogado. Sinasabi nila, oy, ayon sa konstitusyon, kami lang ang may karapatan na duminig sa impeachment. Walang pwedeng makialam. Ano yon? Ayon sa konstitusyon. Ang linaw po sa konstitusyon. Pagdating sa interpretasyon ng konstitusyon, only the Supreme Court can interpret the Constitution. They are the final arbiter. Kaya yan yung ginagamit eh. Final arbiter. Kami ang pwede lang magsabi na ito ang ibig sabihin nitong konstitusyon na to. Kaya it's foolishness for anyone, especially if you are a lawyer, na sasabihin mong, hindi, walang ano dyan, Supreme Court. Mali, yung hindi pwede. Hindi tama, wag natin sundin. Hindi pwede yun, mga kababayan. Kanya-kanya silang papel. Yung equal branches of government, equal authority, o not equal authority, equal power na sinasabi nila, branches of the government, executive, legislative, and judiciary, they have different function. The function of the legislative, House and the Senate, is to make laws. But they can make law that is unconstitutional, and only the Supreme Court can say they have the power to review any law that has been made by the House and the Senate. So kung may gawing mambatas ang Senado at ang House, ang Supreme Court i-review yan. Tama ba yan? Naayon ba yan sa konstitusyon? Kasi remember, yung mga batas na ginagawa ng House at saka ng Senate, kailangan laging nakabase yan doon sa konstitusyon. The Constitution is the backbone of our country. Kailangan nakaayon yan. So, sino ngayon na magsasabi nun? Na nakaayon ang ginagawa ng legislatura na batas? Supreme Court. That's why they're supreme. Ang linaw po nun. Kaya alam mo, tama yung sinabi ni Bato. Napakalinaw nun. Wala nang doon. Wala nang pagtatalo doon. Tama siya doon eh. Ang highest sa Supreme Court, walang iba ko hindi, ang Diyos na lang. Kasi tama yung logic na yun eh. Ano yung logic na yun? Wala, hindi mo pwedeng baliin. You cannot. Hindi mo pwedeng, hindi ko susundin yan. Ulol ka ba? Sorry ha. Pero pag hindi mo susundin yan, you are like saying, hindi ko susundin ang batas. Whatever the decision of the Supreme Court, kaya nga may jurisprudence batas yan na dapat mong sundin. Pag hindi mo sinunod, you are violating the law. Ganun yun, mga kababayan. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga.
Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.